Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer a question from one of our followers na ito ay pinipm niya sa ating FB page. Kung nakikita nyo dito, meron na yang sagot. May sagot na yan. Ito na yung sagot. Basahin muna natin yung given question dito. Ang gagawin lang naman natin ay yung mismong solusyon nito. One of the two numbers is 5 greater than the other. So, let A and B para sa dalawang number na yan. Yung A at yung B. Kung isa sa kanila ay 5 greater than the other, ang ibig sabihin lang nito, example, itong si letter A, siya yung mismong 5 greater than the other. 5 greater means plus 5. B plus 5. 5 greater than the other. Yung other ay example ay yung letter B natin. Next, if the sum of their reciprocal, isum natin ito. Dalawang number yan siya. Ang reciprocal nito ay 1 over B plus 5. Ang reciprocal nito ay 1 over B. Ano bang ibig sabihin ng reciprocal? Baliktaran. Example, reciprocal ni 2 ay 1 over 2. Reciprocal ni 3/4 ay 4 over 3. Lahat ng mga whole numbers, mayroon yang automatic na 1 na denominator. Kaya kapag ma-reciprocal na natin, yung numerator natin ay 1. So, doon na tayo sa the sum of their reciprocal. Ito ay i-add na natin yan siya. So, delete na lang muna. I-add na natin. 1 over B plus 5 plus 1 over B equals, ano yung sum? 11 over 24. Itong equation na ito, lahat ng yan ay i-multiply natin or hanapan natin ng least common denominator. Otherwise, i-multiply natin kung ano yung least common denominator dito para maging whole number yung lahat na yan. So, paano ba hanapin yung least common denominator? Remember, kapag halimbawa 1/2 plus 1/3, kung maghahanap tayo ng least common denominator, isa sa paraan ay i-multiply natin yung mga denominators. Therefore, yan ang gagawin natin dito. I-multiply natin yung mga denominators. Pero hindi natin siya i-multiply na talagang i-multiply. Gawin natin ay isulat lang natin yung B plus 5 na i-multiply natin sa B and then i-multiply pa natin sa 24. Bakit ganito lang? Hindi natin gawing B squared, yung mga ganyan, para madali nating i-cancel out. 1 over B plus 5, inisa-isa natin to, na i-multiply natin sa B plus 5B tapos yung 24. So therefore, ito lang yung i-cancel natin. Mas madali. Ang matitira na lang ay yung 24B. So therefore, this is 24B. Next. So we have plus. Yung 1 over B na i-multiply natin sa, again, B plus 5 times B times 24. I-cancel natin to. So, therefore, itong 24, i-multiply natin yan. This is 24B. Then, this is plus 5 times 24 and this is 120. So, therefore, kopyahin lang natin yan. So, therefore, this is 24B plus 120. Naintindihan nyo ba? Ito bang 1 over B, i-multiply lang natin dyan. Okay, next. Yung equal sign natin. Si 11 over 24, ito naman ang i-multiply natin sa B plus 5, B tapos si 24.
So, ito lang yung i-cancel natin. I-multiply muna natin. Ito ay b squared. Then, we have plus 5b. At ito sila ay i-multiply natin sa 11 kasi doon siya sa numerator natin i-multiply. So, ngayon, this is 11b squared plus, ito ay multiply natin. This is 55b. So, therefore, equals 11b squared plus 55b. Sana nag-gets nyo yun. Otherwise, pwede nyong ulitin ang video ito. Ang susunod ay ipagsama natin yung mga like terms. 24b plus 24b, this is 48b. Since positive itong 48b, idirekta na natin siyang i-transfer sa kabila kasi mayroon tayong 55b. Since positive siya, pagdating dito magiging pang minus. So, minus 48b. So, yung natitirang 120 natin, i-transfer pa rin natin yan siya sa kabila. So, ngayon, kung i-transfer natin si 120, bali, i-equate natin to 0. So, therefore, this is 0 equals. Unahin muna natin itong 11b squared. So, this is 11b squared. Then, itong merong variable, 55b, itong dalawang like terms, 55b minus 48b, this is 7b. Positive 7b. Now, wag natin kalimutan yung plus 120. Kung i-transfer natin ito, magiging minus 120. Meron tayong trinomial. Ito ngayon ay i-factor out natin to. So, paano mag-factor out kung meron tayong 11 na coefficient ni b squared? Unang-una, gawa muna tayo ng dalawang bahay. Lagyan muna natin ng dalawang b. Now, meron tayong 11 na coefficient dyan. Yung 11 na yan ay i-multiply natin dito sa negative 120. I-multiply natin yan. 11 times negative 120, that is negative 1,320. Anong gagawin natin dito? Since negative 1,320 yan siya, ibig sabihin yung mga operations na ilalagay natin dito ay negative at positive. Ngayon, yung nasa gitna, plus 7b yan siya, positive. Ibig sabihin yung malaking number ay dapat positive. So, lagyan muna natin ng plus at minus ito. Now, ano ba yung mga possible na mga factors ni 1,320? Si 1,320, obviously, ma-divide ito ng 20. Now, kung i-divide natin ng 20, this is equal to 66. Ang product kasi, ang difference sa mismong product, okay? 20 times 66. Ang difference kasi sa product na ito ay hindi 7. Since 20 yan siya, increase lang natin ng 40. So, therefore, ang isa ay 33. Kung increase natin ng 40, itong si 20, therefore, 40 times 30, 33, that is equal to 1,320. So, kung 1,320 yan siya, kung ito naman ang difference nila ay 7. So, therefore, we have 40 and 33. Saan natin ilalagay si 40? Dito sa positive kasi positive 7 yan siya. So, this is 40. Yung isa naman ay 33. Ngayon, remember na itong 11 na coefficient na ito, yung 11 na coefficient ni b squared ay minomultiply natin sa 120. So, ang gagawin natin sa 11, ito ay pang-divide natin dito. So, ngayon, kopyahin muna natin yung 0. Huwag kalimutan yung 0. So, this is 0 equals b plus, this is 40 over 11. I-multiply natin sa b,
negative or minus. B minus 33 divided by 11, and this is 3. Now, pwede na natin sagutan itong question na what are the numbers? What are the numbers? Now, para maging 0, anong ka-opposite sa 40 over 11 at itong minus 3? So, therefore, itong B ay dapat negative 40 over 11. Para negative 40 over 11 plus 40 over 11, that is 0. Tapos, itong isa pang B, para maging 0 din to, dapat positive 3. Kaya ang sagot dito ay negative 40 over 11 at positive 3. At yan naman talagang nasa board dito. Negative 40 over 11 at positive 3. Ganun lang siya kasimple. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.